kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Tanod, silang mga sibilyan na nagbuboluntaryong nagtatrabaho sa barangay para masiguro ang kaayusan at katahimikan ng kanilang lugar. Barangay chairman ang siyang pumipili sa kanila para gawing tanod. Hindi matatawaran ang ambag ng mga tanod na ito sa bawat barangay na kanilang kinabibilangan, mula sa pagpatupad ng peace and order sa kanilang lugar hanggang sa pagbibigay ng kanilang tulong sa mga sakuna, ay palaging nangunguna silang mga tanod ng barangay. Sadyang pagmamahal sa kanilang trabaho ang kanilang rason kung bakit sila nagtatrabaho, dahil kahit gano'n na kaimportante ang kanilang mga tungkulin, ay hindi pa rin sila kasama sa mga nabibigyan ng sahod ng barangay. Maswerte ang mga tanod sa mga malalaking barangay dahil sa nakakatanggap ito ng regular na sweldo, pero para sa mga maliliit na komunidad ay tanging honorarium lang ang kanilang napapasakamay. Maswerte na kung mabibigyan sila ng tig 1.5 bawat isa kada buwan, pero minsan nga ay wala talaga silang natatanggap. Pero para sa ilang tanod na malaking bagay na ang makatanggap ng sahod mula sa kanilang barangay, dahil sa ang iba sa kanila ay hindi na maaaring makahanap ng trabaho dahil sa maliban sa may mga edad na ang mga ito ay may mga iniinda pang mga sakit, kaya minabuti na lang nilang tiisin ang maliit na halagang kanilang natatanggap para mayroon lang panggasta para sa kanilang arawang pangangailangan. Dahil sa sitwasyong ito ay may mga tanod na talagang magdaramdam kapag mawala pa sa kanila ang konting halaga na kanilang kinikita. Nangyari ito nito lamang buwan ng Mayo sa barangay Salitran 3 sa Dasmariñas City, Cavite. Sumama ang loob at nawala ng pag-asa ang tanod na nagngangalang alias Ariel matapos itong hindi nakatanggap ng sahod sa buwan ng Mayo dahil sa hindi ito nakapasok bunga ng iniindang sakit na diabetes. Ang malala pa ay tuluyan na itong pinagpapahinga ng kapitan dahil sa hindi na ito epektibo sa kanyang katungkulan bunga ng iniindang sakit. Hindi alam ng barangay chairman na kinikimkim pala ni alias Ariel ang matinding galit dahil sa wala itong natanggap at masisibak pa rason para masira ang tamang pag-iisip nito at pinagplanuhan ng gagawing paghihiganti. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang flag ceremony sa barangay ay hindi alam ng mga opisyalis na ang dumadalo sa kanilang flag racing na si Ariel ay nakahanda na pala para ratratin sila. Hindi pa natapos ang kanilang pagkanta sa lupang hinirang ay bigla na lang naglabas ng baril si alias Ariel at pinagtotodas ang kapitan at kagawad. Sinubukan pang tumakbo ng isang kagawad pero hinabol ito ng nag-aamok na tanod at nang kanyang maabutan ay todas rin ang kinahinatnan. Maswerteng nakaligtas ang isang sekretarya ng Sangguniang Kabataan nang hindi ito napuruhan. Matapos yun ay kaagad na umuwi si alias Ariel at nang dumating ang mga pulis sa tapat ng kanyang bahay ay hindi na ito sumubok pang lumaban. Wala rin itong planong harapin ang kanyang kaso dahil alam niyang tagilid siya at siguradong makukulong lang. Rason para magdesisyon itong wakasan na ang kanyang pananatili sa mundo at kaagad na niyang pinaputukan ng kanyang sarili. Rason para matodas din ito. Case closed na ang kasong ito ayon sa mga pulis. Tinapos ni alias Ariel ang miserable niyang buhay pero dinamay niya ang ilan na kanyang pinaniniwala ang naging rason kung bakit humantong siya sa sitwasyong hirap na ito. Hindi mo talaga malalaman kung ano ang pwedeng gawin ng isang tao kapag matindi ang problemang dala nito. Kaya mas nakakabuti na mag-ingat palagi at maging mapagmatyag sa mga taong nasa paligid mo. Ang tanong, sa nangyari kay alias Ariel, sa tingin mo ba'y oras na para paglaanan ng pundo ang sweldo ng mga barangay tanod nyo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.